Sa bawat pagsikat ng araw, may isang komunidad na nagigising sa bawat hampas ng mga alon. Ito ang Ilawod, ang bahagi ng bayan kung saan ang buhay ay idinidikta ng isip ng hangin at taas ng tubig. Ngunit sa likod ng kagandahang ito ay may mga kwento ng pagsisikap, sakripisyo at pag-asa. Ang bawat alon ay may dalang kwento ng taong araw-araw na nakikipagsapalaran upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, narito ako sa isang pamayanang nasa tabing dagat upang alamin kung paano namumuhay ang mga taong naninirahan dito. Bago sumikat ang araw, nagsisimula na ang buhay sa Ilawod. Ang mga mangingisda ay naghahanda ng kanilang bangka at lambat, habang ang iba naman ay nag-aayos ng kanilang paninda. Ang mga bata ay naghahanda na rin para pumasok sa paaralan. Ngayon naman, kausapin natin ang isa sa mga mangingisda rito upang makilala natin ang kanilang hanap buhay at malaman kung paano nila itinataguyod ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng dagat. Magandang araw po. Maaari ko po ba kayong makausap tungkol sa inyong pamumuhay rito? Sige po. Una sa lahat, maaari nyo bang ipakilala sa akin ang iyong sarili at sabihin kung ano ang inyong pangunahing hanap buhay rito? Ako po si Juan dahil 30 taon na po akong nangingisda. Ito po pangunahing kabuhay ng aming pamilya. Ano po ang karaniwang ginagawa nyo bago pumalaot? Maaga pa lang po inihanda na namin ang bangka, lambat, sagwan at iba pang mga kagamitan bago pumalaot. At minsan chinecheck pa po namin ang klima para po sa aming kaligtasan. Sino po ang nagbibigay sa inyo ng lakas para magpatuloy? Ang pamilya ko po, sa tuwing naaalala ko po sila nag-aantay sa bahay, mas lalo po akong nagsusumikap sa pangingisda. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng karanasan. Naway sa bawat paglalayag ay maging ligtas kayo at pagpalain palalo ang inyong hanap buhay. Sige, salamat din. Sa simpleng pangangahoy, makikita ang tiyaga at pagiging maparaan ng mga residente sa Ilawod. Bukod sa pangingisda, maraming residente din dito na ang hanap buhay ay pangangahoy. Halina't alamin natin ang kanilang karanasan. Nay, saan po kayo galing? Ba't parang ang dami niyo pong dalang kahoy? Galing po ito sa tabing dagat. Inanod po ito ng malakas na alon. Para saan niyo po ginagamit ang kahoy na iyan? Nagagamit po namin ito sa pagluluto, panggatong at ang mga natiray maaari naming ibenta para sa dagdag kita. Araw-araw po ba kayo nangangahoy sa tabing dagat? Hindi naman araw-araw, depende sa pangangailangan at panahon. Hindi po ba nakakapagod mangahoy? Nakakapagod po talaga, lalo na pag mabigat ang dinadala, pero sanay na rin po ako dahil araw-araw ko naman itong ginagawa. Sige po, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan. Mag-iingat po kayo palagi. Matapos nating makita ang iba't ibang hanap buhay sa Ilawod, alamin naman natin ang buhay ng isang ina na araw-araw na nag-aalaga sa kanyang pamilya at tahanan. Ano nga ba ang kanilang kabuhayan? Ano nga ba ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa? At kung paano sila namumuhay sa lugar na ito? Nay, ano po ang inyong pang-araw-araw na gawain dito sa tabing dagat? Maaga pa lamang ay nagluluto na ako ng almusal para sa aking mga anak. At pagkatapos ito ay naglilinis ako ng bahay at naglalaba. At kung may huli man ang aking asawa, ako ang naglalako nito sa nayon. Sa bawat tahanan sa Ilawod, makikita ang malaking papel ng ina sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy silang nagsisikap at nagtutulungan upang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanilang pamilya. Nay, kamusta po ang inyong buhay dito sa Ilawod? Simple lang ang pamumuhay namin dito. Tahimik at malapit sa dagat. Kailangan magsumikap araw-araw para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Ano po ang pangunahing hamon na nararanasan niyo dito? Kapag masama ang panahon at hindi nakakapalaot ang mangingisda, nababawasan ang kita ng pamilya. Kailangan namin magtipid at magtulungan. Sa kabila ng pagsubok, ano po ang gusto niyong pamumuhay dito?
Masaya dito at magkakakilala ang mga tao. Ang bawat isa sa amin ay nagtutulungan at malapit din kami sa kalikasan. Sige po, maraming salamat po. Sa kabundukan ng Hilagang Luzon, naninirahan ang tribong Itneg, isa sa mga katutubong pangkat ng Cordillera. Kilala sila sa kanilang payak, ngunit masaganang pamumuhay na malapit sa kalikasan. Ang malalawak na kagubatan at patatayog na kabundukan ang nagsisilbing tahanan, pinagkukunan ng pagkain at pangunahing kabuhayan ng kanilang pamayanan. Sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy nilang pinapangalagaan ang kanilang kultura, tradisyon at kalikasang naging bahagi ng kanilang buhay. Dito nagsisimula ang kwento ng isang pamayanang namumuhay ng may pagkakaisa, kasipagan at malalim na paggalang sa kalikasan. Halina mga anak, mamumulot po tayo ng kahoy para may panggatong tayo mamayang gabi. Opo, inay, papunta na po kami. Magdadala na rin po ako ng basket para sa mga prutas at gulay. Eto po, Nay. Sapat na po ba itong mga kahoy na ito? Oo anak, mahalaga na kuhain lang natin ang sapat para mapangalagaan natin ang kagubatan. Inay, ayos na ba itong nakuha kong prutas at gulay? Oo anak, tara umuwi na tayo. Sige po. Halina mga anak, tumulong kayo sa pagtatanim para may pagkain tayo sa mga susunod na buwan. Papunta na, inay, may dala akong walis para makatulong sa paglilinis. Ako na pong bahala magdilig sa mga halaman. Ang tribong Itneg ay patuloy na namumuhay ng may pagkakaisa, paggalang sa kalikasan at pagpapahalaga sa kanilang mayamang kultura at tradisyon. Ang kanilang mga awit, sayaw at simpleng pamumuhay ay sumasalamin sa kanilang pagmamahal sa kanilang pinagmulan. Sa bawat henerasyong lumipas, nananatiling buhay ang kanilang pagkakakilanlan at mga kaugaliang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Ang kalikasan ang aming tahanan, ang kultura ang aming pagkakakilanlan.